Muli naming nabisita ang magkapatid na Joyjoy at Herlin makalipas nga ang halos 2 buwan at nagulat kami sa muli naming pagbabalik sa kanilang tahanan. Nakaw po yung powers namin. Ninakawan kayo dito? Pagbalik namin mag-ina, wala na yung powers. So pati buta, gasolina, pinagdadala po. Mga taong walang awa ang gumawa sa kanila ng mga bagay na ito na yung munti na nga lang nilang hanap buhay ay kinuha pa sa kanila. Hindi mo lang naisip na yung taong ninakawan nila nun yun yung ginagamit para mapakain yung pamilya. Grabe kayo. Kami nga ho sana ay maninimot nun ay din nagbalik na ho kami kaagad at ako hinang-hinanga at nang wala pa sabi ko yung powers mo, may sakit pa sabi ko si Ariel, paano na to? Sabi ko ganyan. Makakaano. Tapos sinabi ko Ariel sabi ni Ariel, bakit tayo hindi naman tayo mapera, bakit tayo pang ninakawan? Kung ganyan, naghihirap na, may sakit na nga tayo. At saka hindi kayo masamang tao para gawin ng ganyan. At ang araw nga na muli namin pagbisita sa kanila ay nauwi rin sa iyakan. Sana Joy, ganyan talaga, hindi habang buhay talaga na somebody could save me from another fall, from another scar. Alas 8 ng umaga nang magsimula kaming umalis sa aming tahanan. Dahil nga ngayong araw ay naisipan namin na bisitahin ang magkapatid na Joyjoy at Herlin para nang sa ganon ay malaman din namin ang kanilang sitwasyon. I'm sitting here in this empty room, walls keep tumbling down, down. 'Cause I ain't got nobody. welcome back po sa lahat at ayun, nandito tayo ngayon kala Joyjoy at Herlin at ito yung first mission natin dito sa Bicol ulit at sobrang nakakamiss din dito mag-mission talaga pero wala tayong choice kundi sumubok naman ng iba, explore natin sarili natin at ito yung sasabi ko na pagbisita natin kala Joyjoy at Herlin na magiging limitado na hindi na talaga kagaya dati. So tara, ano pang ginagawa natin? Pasok tayo sa loob. Tingnan natin kung nandiyan sila. Grabing ganda ng panahon guys. Sobrang init. Napakasarap mag-mission. Pero dito daw sabi nila sa Kapalongga, mas madalas din daw dito umuulan. Joyjoy! Hi, kuya. Hi! Kamusta? Magandang araw. Papasok kami. Ha? Ba't tayo sapatos? Kamusta kayong dalawa magkapatid? Okay naman po. Ha? Okay lang. Grabe si Herlin guys. Oh. Namiss ko kayong dalawa. Joyjoy! Joyjoy, dito ka Joyjoy. Lapit ka kay ate. Dito ka. Sa mga hindi pa nakakakilala sa kanila, sa mga bago nating viewers from Batangas, from Quezon. So sila po ay tubong Quezon din. Saan kayo sa Quezon? Sa Binayaan po. Ay, Lopez, Quezon po. Hindi ko po. Lopez, di ba? Oh, sila ay taga Lopez, Quezon. Na minsan na kami nakabisita dun sa bahay nila. Kamusta naman kayo? Okay naman. Si Joyjoy, kamusta naman? Ikaw, Joy, kamusta? Okay lang. Okay lang? Parang mas tumaba nga kayo ngayon. Ha? Si Herlin medyo pumayat. Ano? Tapos si Joyjoy medyo tumaba. Ano nangyari? Ba't nagkabaligtaran kayo ngayon? Ano nangyari? Ako po, nagda-diet po ako. Nagda-diet ka talaga? Opo. Okay. So may ilang buwan ba kami dito hindi nakabisita? Parang 2 o 1. May 2 buwan ba? Hindi ko po alam. Ha? Kulang-kulang siguro. Kulang-kulang 2 buwan? Opo, siguro. Sa loob ng 2 buwan, pwede nyo ba akong kwentuhan ano nangyari sa buhay ninyo? Ano naman po, nung papractice pa rin po ako. Nagpa-practice ka pa din? Dire-diretso pa din? Opo. Okay, sa mga hindi nakakalam ay sila po ay napagawa natin ng munting praktisan dyan sa labas. So, pakita ko sa inyo. So, yun yung nagsisilbi ni Herlin na praktisan para makapaglakad. O si Kuya Rans nyo yan,
Pinapupunta ko dito kaso hindi pa niya kaya eh. Nga. Mm. Ang panag ko nga. Ha? Napapunod nga po na. Napanood nyo? Opo. O kasi siya sana yung muna ipag-mission ko dito sa inyo. Pero, kapag siguro okay na si Rans, kung hindi pa niya kayang magsama sa amin ng ano, kapag dito, pwedeng siyang pumunta sa inyo, no? Opo. Alam niyo na ba na... Ano? Ano yun? Ano sabi niya? Oo. Doon na kami? Ganito kasi yun. Kaya din ako talaga umuwi, Joy Herlin. Kasi nga, gusto ko din namang, ayaw ko namang, alam mo yun, na bigla na lang kaming papasok sa isang ganong desisyon sa buhay namin na hindi namin kayo makakausap. Ano? Kaya din kami dito nagpunta. So, nung nalaman ninyo, anong reaction nyo? Ano po. Ha? Okay lang po. Kakalungkot nga lang po. Okay, so sa loob ng 2 buwan namin na yun na wala dito, talagang na-miss din namin kayo ng sobra. Hindi lang kami, pati mga manonood, pati mga viewers, talagang hinahanap-hanap kayong dalawa. So, siguro, kagaya nga na sinabi ko, kapag ayos na kumbaga, naiayos ko na kung sino yung mga makakasama namin sa pag-mission sa Quezon, at si Commander ay maging, kumbaga, ayos-ayos na siya, uuwi talaga kami dito. Kahit na sa loob ng 1 linggo, 1 beses kami dito uuwi, makapunta pa rin kami dito sa inyo. Ano? Ha? Papunta pa rin kami dito sa inyo. Siyempre, hindi naman pwedeng iiwan na lang namin kayo ng ganun-ganun na lang, basta-basta na lang. Ano? Kung sa loob ng 2 linggo na yun, before kami dito pumunta, kung pwede si Rans mag-vlog sa inyo, pwede, walang problema sa amin yun. Ano? Para nang sa ganun ay yung mga viewers nyo napapanood din kayo. Di ba? Kaya nga po. Anong pinagkaabalahan nyo kada araw na sa mga lumipas na buwan dito? Ano po? Bukod sa pagpapractice mo, ano pa? Ang cellphone po. Tapos nood ng TV daw. Kain, tulog din po. Ganun. Pero at least nandun pa rin yung pagpapractice. Oo, hindi ko lang po nakakalimutan yun. Kasi guys, wala naman kasi tayong pwedeng i-expect kala Joy na kala Herlin na hahanapan natin ng gagawin. Kasi sila ay ganito nga ang kondisyon. Sila ay kung nasa normal na sitwasyon sila, guys. Talagang wala tayong masabi dito, sigurado. Kasi si Joy ng ganitong sitwasyon, kaya niyang tumulong sa gawaing bahay. How much more pa kaya kung sila ay totally 100% na okay yung sitwasyon nila, di ba? So, paano ikaw, Rans, ano masabi mo na dati, syempre, talagang halos every other day, nandito tayo. Kumbaga malaking pagbabago talaga na maraming mababago talaga. Kasi si Rans din makakasagot kasi kami magkakasama dito sa loob ng taon na sa mga pinupuntahan natin dito, di ba? So, kahit sobrang lalayo baga. Yung kahit umulan, umaraw. akyat ng bundok, di ba? Punta pa rin. So, kasi sa Quezon, malaki yung pagkakaiba. Kasi doon, nandun yung layo, pero iba pa rin yung mga pinupuntahan din dito. Iba yung experience dito. Kumbaga, nandun nasa ano lang sila, medyo liblib nga lang, pero nararating ng sasakyan. Pero dito may marami kami na experience na kinakailangan mo akyatin talaga yung bundok para marating na hindi kaya ng sasakyan. So basta maraming experience din dito na talagang hindi ko makakalimutan, kaya hindi pwedeng hindi babalik-balikan. Di ba? Dito lang kila Herlin ay di sobrang dami. Yung pag dito ay makatawid ng ilog. Oo, dito lang. Yung experience namin dito na kapag bumabaha yung ilog, may time na tinatawid namin yung motor. Minsan may time na hindi na. Ang hindi ko makakalimutan sa lahat ng ginawa natin, Joy Herlin, yung mga time na nagpapacheck up tayo sa diet, yung mga time na nagpapalublob kayo. Kasi sa mga hindi nakapanood, pwede nyo panoorin.
ang vlog natin kala Jojo at Herlin. Sila po ay binabiyahe natin ng halos 4 na oras balikan o 5 para lang po sila ay mapa-steam. Halos 6 to 7. Halos 6 hours na binabiyahe namin para lang po sila ay masubukan na sila igagaling pa dun sa steam bath nga na ginagawa po namin kasama therapy. Ginagawa namin yun, kaso nga lang ay bugbog talaga sila sa biyahe doon, guys, kasi yung layo ng binabiyahe 6 hours, kawawa po sila kapag pauwi. Dumadating kami dito minsan. Anong pinakamatagal nating uwi dito? Yung pinakang oras na matagal na naging uwi natin? Ano lang po, 7. May mas malala pa dun. Opo. May 11 PM tayo na umuwi. Yung anak ni Ate Alpha igising pa rin that time. Di ba? Umabot kami ng 11 PM bago nakauwi dito, guys. Ganun yung sakripisyo. Para lang kahit pa paano ay yung chance na gusto nilang masubukan ay ginagawa natin. Tinan niyo yung yung ni Herlin. Yung bigay ng mama niya na yumao na. Ay, ito pa rin, gamit-gamit niya pa rin o bigay sa kanya. Ang lambot Lambot, ano laman ito? Bulak. Yung bulak na yung galing sa puno? Opo. Sa kanila mismo. Ah, okay. Ang ganda pala gawing una nito, guys, yung ano. So si Ate Alpha, kamusta? Nandun po. Nasaan si Ate Alpha? Ate Alpha! Talpa. Halika po, Ate Alpha. May nakita akong baby kanino yun. Bakit may nakita daw si Rans na baby kanina? Yung maliit pa po yun si ito. Ah, pinost ni repost mo lang. Pinaka-alaman po ng mga bata yung cellphone ko. Akala ko nang anak ka na. Sabi ko, 2 buwan pa lang tayo na wala, nanganak na agad si Ate Alpha. Grabing bilis naman sabi ko ng pangyayari na yun. Sabi po yung mga bata, nalalang. Isipin mong in 2 months na nakapanganak na agad. Di ba? Matalang di ako buntis pag-alis natin dito. Mas naging slim si Ate Alpha ngayon, ha? Kahit pa paano. Di ba? Nung nakaraan na papunta na sa Timbulan. Si Ate Alpha. Kumusta naman Ate Alpha? Okay naman po. Paras naman po kahit paano. Kamusta yung ginagawa niyong trabaho? Ganun pa din ba? Ano nga po, yung aming panghanap buhay, nagkasakit kaya ako ng sarili. Ano nangyari? Nakaw po yung po. powers namin. Ninakawan kayo dito? Hindi po, iniwan po kaya namin doon sa may sa bundok. Ibig sabihin doon ninakaw. Opo, doon. O yun, ang ganung gamit, guys, hindi biro yun, may pundar. Di ba? Grabe naman yun. Yun nila yung panghanap. Yun na nga lang yung panghanap buhay nila Atel pang inaasahan, guys. Yung pamputol lang kahoy para makapag-uling. Ninakaw pa. Bakit naman kasi iniwan Ay, nyo? dali-dali na nga, masama ang pakiramdam niya rin. Hindi na ako nadala noon. Pinilit lang po matapos yung ano namin, yung hanguin. Sabi, babal ka na ng kinabukasan. Nung pagbalik namin mag-ina, wala na yung power. So, pati buta, gasolina, pinagdadala ko. Grabe naman, wala namang puso't kaluluwa yung gumawa niyan. Hindi mo lang naisip na yung taong ninakawan nila nun, yun yung ginagamit para mapakain yung pamilya. Grabe kayo. Hindi makatarungan yung ginawa nyo kala Ate Alpha na yun. Pinipili yan. Sana naman hindi nga lang dapat din nyo na lang ginawa yung ganun. Di pa paano, wala kayong ano yan. Wala nga po. Ang pinagkabalahan, nagtanim na lang po kami. Sa likod ng mga sita. Mamaya, bibin. Sagot nga lang po. Bakit ano yun? Ay, kukain lang po ako. Sige lang. Grabe. So, paano ginawa ni Kuya Ate Herlin? Ano po, nagtanim na lang po dyan mga gulay. Hindi nung malaman niya na wala na yung powers niya. Siyempre po, bakit daw po ginawa yun? Wala na nga kami pera, ganun. Bakit na kami pang nakawan, ganun. Baka walang puso naman ang gumawa nun. Grabe. Hindi kasi reason yung hirap ng buhay, guys. Lalo na kung malakas pa yung nanguha nun, di ba? Malakas pa yun, gawa nga niyang buhatin yung powers, di ba? Grabe kayo. Lalo kung laki-laki pa ng katawan siguro ninyo. Hindi rason yung hirap ng buhay para mangnakaw, guys. Hindi yun rason. Ang dapat na gawin dun, maghanap ka ng trabaho. Di ba? Naghanap ka ng hanap buhay para makapakain mo yung sarili mo kung sino man pinapakain mo.
magbanat ng buto. Eh, sa bagay, nagbanat naman ng buto. Kaso nga lang yung pagbabanat niya ng buto sa maling paraan. Kasi yung pagbubuhat doon, batak talaga buto mo doon, mabigat-bigat din powers eh. Grabe. Magkano ba nagkakahalaga ang ganun, Ate Alpha? Nasa ano po yun, nasa 4,000 po. Maliit lang po yun. 4,000 pesos? Grabe. Ang tindi talaga. Yun na lang. Pinag-interesan pa. Ha? Yun na lang, pinag-interesan pa. Ang Pati tindi. buta, pati. Hindi na lahat. Upo ka dito, Ate Alpha. Pati buta, dinala pa. bota, pati gasolina. Aba talagang, Hindi na bibili ng gasolina. alam mo yon yung parang nangnakaw ng cellphone, sinama yung charger. Kompleto na ano. Kompleto, full package. Grabe. Saan ka pa makaka-avail ng ganun, di ba? Kulang na lang pati yung kahoy na pinutol Sabi nga nila. ni Ariel, bakit hindi pa niya dinala itong ano? Pala at ano ay, para kompleto na siya. Tsaka yung mga Pala at kahoy. kalaykay. Dito ka lang yan makaka-avail, full package, di ba? May power na, may gasolina pa. Saan ka pa? Hindi mo kailangan ng pera, lakas ng loob lang kailangan. Lakas na. Isang gabi na lang po namin yung naiwan. Ba, nung kinabukasan, nung punta namin mag-ina, walaan na, agad, bilis. Siguro po ay gabi kinuha. Gabi yun. Gabi ni kinuha. Opo. Dahil iniwan namin ay nung hapon na nag-alis na po kami. Tapos nung kinaumaga na binalka namin, tatago nga namin sana. Wala naman. Wala na kami Ano tatago. pakaramdam, Ate Alpha, na gano'n na... Ano po, kami nga ho sana ay maninimot nun ay di nagbalik na ho kami kaagad at ako'y hinang-hinanga at nang wala pa sabi ko yung powers mo, may sakit pa sabi ko si Ariel, paano na to? Sabi ko ganyan. Mga kaano. Tapos sinabi ko kay Ariel sabi ni Ariel, bakit tayo, hindi naman tayo mapera, bakit tayo pang ninakawan? Eh kung ganyan, naghihirap na, may sakit na nga tayo. At saka hindi kayo masamang tao para gawin ng ganyan. Mabuti man lang sabi ko kung tayo ay mapera at di okay lang na nakawan tayo. Eh wala naman. Wala naman sabi ko. Pero sana kung may ganun kayo, dire-diretsong trabaho ni Kuya Ariel ng ganun. Nasaan ba si Kuya Ariel ngayon? Andun po sa ano, may pinintang pala doon sa kaalas na mga sabi tumating kayo. Paano yung yung panghuli-huli ng isda? Nanguhuli pa rin naman po kami. Paminsan-minsan. Kaso yung pang sarili lang yun, di ba? Opo, pang ulam-ulam po. Hirap naman yan. Tapos pang. Ayun na lang sana yung pag-asa nila para kumita sa buhay. Ginanon pa nila. Grabe. Paano ba pwede natin may tulong? Power saw? Power saw. Kayo Rans, baka may power saw ka? Ha? Kabig, meron sa bahay. Magmano-mano na lang muna ng kabig. Dalawang kabig doon. Ganito ka lang yung binibig. Wala kang bagay kasi para sa kanila yung guys talaga. Kasi yun yung pinakamabilis na paraan para magawa mo yung pag-uuling. Kasi kung lalo kung malalakang kahoy, isipin mo magmamano-mano ka nun ng paglalaghari guys. Grabing tagal nun. Araw yung Diba? matitipid mo. Oo, araw, sabihin na nga natin baka linggo pa. Di ba? Kasi kung sa normal kasing nag-uuling, ako dati danas ko rin naman. Halos mga 1 linggo. Paumutol pa lang yun. Saka ano. Maliliit na kahoy pa yun. Oo. Di ba paano kung malalakang kahoy? Kung may power so kang gano'n, nung ginagamit ni Ate Alpha, yung 1 linggo mo, lahatan na yun. Nakahango ka nun, nakapagbenta ka na nun. Grabe. Saglit lang. Malaking bagay talaga guys nagagawa ng Malaking bagay. ng power saw. Okay, sige. Ganito na lang. Sige, sagutin ko yung sa ano nyo. Yung sa power saw boss. Bibigyan ko kayo ng pambili. Ha? Saan ba kayo nakakabili nun? Sa online po. Sa online lang? Opo, sa online lang po. Na-order lang po. Si... 4,000 po yata daw yun. Ay. Orderin nyo na ngayon. Ha? Orderin nyo na. Ha? Bukas, hindi pa naman kami aalis. Bayaran na, bibigyan ko kayo ng pambili. Ha? Pero ngayon, bibigyan ko muna kayo ng panggasos din ninyo. Ano? Oh, Ate Herlin. Order nga lang po kami pag wala naman po kami. Yung dati nagagamit. Ano po, inanahan lang namin sa tao. Sinilita na. Gastusin nyo na muna yan, ha? Ibili kayo ng pagkain ninyo.
Tapos bukas bibigyan ko kayo ng pambili ng ano, ha? ng pambili nyo ng power saw. Sige, para dire-diretso yung ano, yung pagkakakitaan ninyo. Ano, hindi may hinto. Kasi paano yan, kagaya ngayon na hindi na kami every other day makakapunta dito. Mabuting kagaya noon na halos every other day nandito kami. Lagi kayong pinapanood ng dalawa nung sabi, ate, sabi, hindi na daw sila, doon na daw sila titira. sabi ni Erlen, nakakalungkot naman. sabi nga ganyan. Doon na pala sila, doon na daw mag-aaral yung mga bata. Pero kahit na gano'n, kahit na bibihira na lang tayo magkikita, hindi naman namin makakalimutan lahat ng pinagsamahan natin. Tapos, lahat ng pwede pa namin, kaya namin gawin para sa inyo, gagawin pa din naman namin. Kasi nangako kami sa inyo na hanggang dulo sama-sama tayo. Yun nga lang, hindi na nga lang kagaya ng dati na madalas nyo kaming nakikita dito. Diba? Gaday ka 2 araw, nandito kami. Minsan magkasunod na araw, nandito kami. Magkakasama tayo na nilalaban yung ano nyo, yung sitwasyon nyo. At parang nalulungkot ka, Joy. Ayos lang yun, Joy. Pupunta pa din naman kami sabi dito. Sabi ko nga, sabi kong ganyan, ma. Pupunta pa rin kami dito, Joy. May ano naman yan dyan, mabalik pa yun dito. Ako lang hindi naman. Ayos lang yun, ganun talaga, di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo noon ay dadating din talaga sa point na ganito. Kaya nga, di ba, noon inaasikaso ko na kahit paano meron kayong maging negosyo. Kasi nga, alam kong darating sa point na ganito, gusto ko kahit paano meron kayong pagkakakitaan. Tana, Joy. Ganyan talaga, hindi habang buhay talaga na ganun tayo kadalas magkakasama-sama kasi alam nyo naman na may mga tao din na kailangan din tayo, di ba? Pero ang mahalaga doon ay pupunta pa din naman kami dito. Ano? Pupunta pa din kami dito, hindi mababago yun kasi alam kong nandiyan ang mga supporter ninyo. Ayaw ko namang mapahiya sa kanila na kayo ay pababayaan na lang namin ng ganun-ganun na lang. Ha? Joy? Kung promise niya talaga, basta napag-usapan na namin yan ni Commander ay nasabi ko nga, kapag ka-okay ka na, kasi may kukunin na kaming kasambahay doon, may parating na galing Isabela. So, mas makakilos na si Commander unang-una. Tapos kapag ka sanay na si Cairo na dumedi sa bote at may magbabantay na, buwelo na din si Commander. Kasi gusto ko naman kapag uuwi kami dito, yung magkasama kaming dalawa. Di ba? O yung team namin, kung sino man ang mga magiging team namin, magkakasama kami dito uuwi. Di ba? Kaya nga guys, ay pinagpaplanuhan namin na makapagpagawa pa din kahit na maliit dito para pag uuwi kami, meron kaming tutuluyan. Ano? Sa loob ng 2 linggo, kahit na 2 araw, 3 araw tayo dito, siguro okay na yun. Di ba? Makabisita tayo sa kanila dito 2 beses. Di ba? Kagaya ngayon bibisita tayo, bukas babalik tayo dito bago tayo umalis. Dadaan ako dito sa kanila para maibigay ko yung para sa ano nila, sa ganyan, gagamitin pang ano. Kasi hindi ko naman alam guys na may ganitong problema. Nagulat nga din ako hindi ko naman alam kung alam natin kumuha tayo ng para sa ano nila, sa gantong pambibili nila ng ano. Okay, sige, basta gano'n natin Alpha ha. I-orderin nyo na ngayon. May internet ba kayo? Magpapa-order lang po kami. Bakit kayo mismo? Eh, wala naman po kami shopping. Hindi pa ako marunong magawa. Dito po wala. Address lang yun. Ay ba, ito wala kagawad. Dito lang po kami na-order. Pero pa-screenshot mo yung ano, okay, yung total price niya. Sabi po, yung maliit daw po, 4,000 yun. Okay. Hindi ko lang po alam. Sabi ko nga Karen, tingnan din. Tingnan yung price yun. Kita man yun doon, may price lang. Okay, kita nga po. Pati shipping fee kasama. Nung sinaunang power sa po yun, yung kanya, 4,000 daw po yun. Yung ginamit. Ewan ko lang po dun sa titingnan niya ngayon.
kung magkano yun. Okay. So sige, hindi ko din kasi alam kung meron dyan sa sentro niyan eh. Kung meron sana niyan, di doon ko nabibilin, dala ko na dito bukas para mabilis, magagamit na kaagad. Pwede din naman kami tumingin. Basta ganito na lang. Pag uwi namin mamaya, mag-open kayo ng account ninyo, papamessage ko si Rans kung wala kami makukuha sa bayan, sa sentro, tapos tsaka kayo magpa-order. Pero kung may makukuha kami nang bibili. Para dadaling ko na dito, gagamitin nyo na. Kasi pag in-order dito sa Bicol guys, mabilis na niya ng 1 linggo bago dumating. So 1 linggo pa nila magagamit. Ilang araw. Pero kung meron na sa sentro, pwedeng doon na natin bilhin kaagad. May bigyan na natin kaagad sa kanila. Pwede na mag-power sila. Bukas pwede na kaagad kung meron. Di ba? Grabe. Kakalungkot naman. Akala ko naman walang something na problema. Bakit kapag nagme-message kayo sa akin, hindi nyo tinutuloy kung anong gusto nyo sabihin? Kaya naman. Ha? Nahiya ko yun nila. Saka Nakakahiya po. Kapag nagtanong ako kamusta, sasagot ko sa akin, okay lang naman po. Tapos end conversation na. Ano yun? Ganun din sa akin. Nahiya po. Di ba sinabihan ko naman kayo na huwag kayong mahihiyang magsabi? Di ba sabi ko sa inyo, huwag kayong mahihiyang magsabi? Talagang nagkataulan din talaga na siguro napapanood nyo naman mula sa pagkapanganak ni Commander ay talagang grabing busy talaga, daming asikasuhin. Tapos dumating pa sa point na may binavlog kami na talagang kailangan din ng oras dahil sa pag-aasikaso ng mga kailangan ayusin para sa pamilya nila. So siguro nakikita nyo naman, di ba? Kaya nag-ano lang din naman ako kumbaga ng gusto nyo sabihin sa akin na Kuya Marcos, may gantong nangyari, ninakawan kami, baka pumatulungan nyo kami, yung mga something na gano'n, kayo may hiya. Kasi hindi ko naman malalaman kung anong sitwasyon nyo dito. Kasi kapag tinanong ko kamusta kayo dyan, ang sagot lang naman sa akin, ayos lang naman po kami. So sabi ko, ayos lang naman pala sila. Kaya sagot ko din tuloy sa mga viewers, okay po sila. Ako nakikita ko lang naman yung mga may di nila. Chatel mo, may baby na. Tapos ngayon, nakala namin, nanganak ka na. Kaya din sabi ko, may nanganganak pa lang sa loob lang ng 2 buwan ay nakapanganak na. Sabi ko nga, anong matres kaya meron sa Ate Alpa? Mabilis na parang manok lang. Parang manok. Kasi sinasag kwento sa akin nakita daw niya may baby kang karga. Sabi namin, baka sa iyo. Sa akin nga po yun. Pero nung bagong panganak. Ito pala yun. Mga bata naman po. Nagulat nga ako. Sabi ko, hindi naman ako marunong magpahay. Paano ito pahayin? Mga tita ko nga din, nanganak ka. Sabi, ang dami yung nag-comment sa akin, bakit ikaw ay may baby? Okay. So ito palang batang maliit yun. Ito po yun. Ay, grabe. Sa loob lang talaga ng ilang buwan, maraming pwedeng mangyari. Di ba? Kaya sa totoo lang, ang hirap, sabi ko, ang hirap ng desisyon namin. Pero kumbaga nakakatakot kasi hindi namin din alam yung pwede namin maging buhay. Bago lang naman kami sa Quezon. Pero sabi ko, ako kasi yung tao na hindi ako takot sumubok sa mga bagay-bagay talaga. Lahat gusto kong subukin. Di ba? Hindi ako takot ma-fail. Hindi ako takot dun. Di ba? So, ayun, sana maunawaan nyo ako, ha? Sa naging desisyon namin. Pero makakaasa kayo. Talagang uwi kami dito. Ha? Dahil maglalagay ako dito guys ng rason para umuwi din kami. Di ba? Pwede tayo dito maglagay ng something business na kinakailangan nating obligado uwi tayo. Yan ang napag-usapan namin ni Commander. Para din sa ganun, wala kaming rason na hindi dito umuwi para mabisita sila lahat. Kaya makakasa kayo talaga, bibisita kami dito guys. Gagawa kami ng paraan para magkaroon nga ng talagang iba pang rason. Di ba? Okay, so paano? Bukas antayin nyo na lang kami, ha? Kamusta nyo ako kay Kuya Ariel? Ha? Opo, salamat. Laban lang, JJ Herlin, ha? Opo. Salamat po, Huwag kuya. niyo subukan, ha? Practice tuloy-tuloy pa rin. Practice tuloy-tuloy pa rin. Nakaigad yung ano niyan, ha? Kaigad tayo kakapit. Mga magpapractice. Kaigad tayo kakapit, ha? Maganda nga sana kung kayo nakaka-attend din kahit paano sa mga church. Di ba? Para na ipag-pray kayo doon, iba pa rin na nagagawa ng pray. Pray is powerful yan. Kaya mas maganda pa din sana, kung may nasa simbahan kayo, may wheelchair naman, nakakalakad naman si Joy. Malayo ba? Dito lang po sa may dinadaan ng meron. Okay, yun dyan, di ba? Oo nga pala. Simbahan nyo yun.
O hindi kayo dun, kasakop? Ano bang religion ninyo? Ano po kami ay born again po. Yung nandyan, ano yun? Born again po yun. O dito nga ang simbahan nyo. Ang gulo natal pa. Hindi naman ako nakapagsimba. Iba Oo. po sabi. Mas maganda, sumimba kayo. Maglaan kayo. Alam nyo ba, isang araw lang ang hinihingi ni God para mag-serve tayo sa Kanya, di ba? Pag-pray, pag ano ninyo, paglaanan nyo din ng konting oras, di ba? Kami nga kung minsan nakaka-guilt din kasi yung time na dapat nag-serve kami kay God ay minsan nasa pagtulong pa din kami. Pero kagaya nga ng nakasulat na yung araw ba ng pagngingilin ay kapag ba mayroong isang tupa na malalaglag, itutulungan mo ba, di ba? Ng oras ng araw na yun. So parang ganoon na lang din yung ano namin sarili namin na yung araw na yun ay katupano ay may naisasalba, di ba? Paano kung nung araw na yun ay mamamatay na sa gutom, saktong dumating tayo, di ba? Pero importante pa din talaga na maglaan tayo ng araw para sa Kanya, di ba? Okay, so sige. Asahan ko sana kahit paano makapaglaan kayo. Iba pa rin yun. Ano? Kasi para i-guide niya tayo sa lahat ng ginagawa niyo araw-araw. Ang malaking ano din yun. Oo, malaking ano, bukod sa magkakaroon sila mga bagong kaibigan, may pagpe-pray pa sila doon. Di ba?